Sa kabila ng init ng panahon, hindi nagpapigil ang mga nagtipon-tipong residente ng Brooks Point para ipakita ang pagtutol sa minahang iligal umanong operasyon sa kabundukan ng Barangay Maasin. Maging alkalde ng bayan, hinarap ang mga sumalubong na gwardiya sa gate na pumipigil na makapasok ang mga tao. Noong unay mahinahon pang nakikipag-usap si Mayor Mary Jean Feliciano at hinahanap ang manager ng Ipila Nickel Corporation. Kung pinapasok nyo kami dyan noon, bakit hindi kami papasukin nyo? Para pakiusapan na hayaan silang mag-inspeksyon sa loob ng minahan. At dahil sa walang maisagot ang mga bantay, ang taong bayan na mismo ang nagpakita ng tapang na nagsimula ng kumusyon. Magbawal kayo sa amin! Pero wala kayong Maya-maya pa'y wala ring nagawa ang mga gwardya at nakapasok pa rin ang mga rallyista kasama ang alkalde. Doon na lang po sa management, ma'am, kasi Pero ilang metro pa lang na nakakalayo sa gate, muling napigilan ng isa pang gate at bakod ang mga residente na mas nagpainit ng kanilang ulo. Anong gusto ninyo, sir? Relax, maghapon? Kaya nga kami pumunta dito para pumasok kami nakita namin kung anong tinatago ninyo dyan! Ang isang matandang rallyista gusto nang manakit ng gwardya. Ang bangko ninyo? Hindi, saan ba kayo? Muling nakiusap si Mayor Feliciano na kahit kunting respeto ay maibigay sa kanya ng minahan dahil ito na umano ang pangatlong beses na binastos siya ng kumpanya. Pero walang gustong makipag-usap kundi ang head lang ng security guard na muling pinipigilan ang pagpasok ng mga tao. Hindi kayo maano kung mayroon kayong permit. Nasaan ang permit nyo ngayon? Lagpas 30 minuto rin naghintay sa initan ng mga tao dahil may haharap na umano sa kanila. Pero ang kinilala nilang si Forrester Navarro na dating DNR Senro officer ng bayan ang nagpakita. Kapalit pala trabaho ng anak nyo. Na binato ng mga personal na banat mula sa mga tao. Ang kapal na mukha mo, Senro! Muling nag-alboruto sa galit ang mga ayaw sa pagmimina at pinilit na itinutulak ang nakakandadong gate para mabuksan. Dito wala nang nagawa ang minahan kundi hayaang makapasok ang mga rallyista. Isang tauhan ng minahan ang napagbunto na naman ang inis ng alkalde nang tinututukan ito ng cellphone camera at nagkaroon ng hablutan. Huwag mo akong kunan. Kapal ng mukha mo kunan. Hindi ka official na photographer. Buwan ni Mayor, ha? Agad namang kinumpronta ni Mayor Feliciano ang dating senro ng bayan pero nagbingi-bingihan lang ito at tinalikuran ng alkalde. Kaya ang Community Relations Officer ng minahan na anak ni Navarro ang napagbuntunan ng sermon. Nung nandito ako, kaming dalawa ni Ma'am Gina Lopez, kahit siya kinausap din ni Secretary Lopez, na hindi namin papayagan ang pagmimina sa Brooks Point. Sa bawat tanong ay wala rin itong maisagot. Nasaan yung mga permit ninyo? Wala kayong maipakita. Ayaw ninyo makipag-usap sa amin. Kailangan lang namin napuntahan ito. Proteksyonan yung lugar namin. Hindi man napasok ang mismong bundok na minimina ng Ipila Nickel Corporation, sapat naman ng ebidensya na illegal umano itong nag-ooperate dahil sa mga truck na nasa loob ng mining site. Dito nagsagawa na rin ng maikling programa ang mga residente at naglabas ng himutok ang mga representante mula sa iba't ibang sektor. Marami po nakakatapos na pag-aaral sa scholarship lang po ng pamahalaan. Itong aming problema ay problema sa lahat ng mga magsasaka. 5 barangay po ito ay masisira. Pasara na po itong mina na ito dahil kung wala po itong mining na ito, hindi po nagkakagalaw ang mga mamamayan dito sa bayan ng Brooks Point. Hindi rin muna sila titigil na ipaglalaban ng karapatang mabawi ang kabundukan sa iligal na pagmimina ng INC. Marami kaming mga batas na ipapakita sa inyo na hindi kayo pwede dito. At ganoon din, kung ano man yung mga endorsement na binigay ng mga dating konsyal ng bayan, na-revoke na po namin lahat yon. Tumanggi na ring magbigay ng pahayag ang minahan at nangakong magbibigay na lamang ng kanilang official statement. Marami umanong plano ang local government unit ng Brooks Point para sa lugar na ito dito sa Maasin na binabalak na pasukin ng pagmimina. Pero ayon naman sa mining company, handa sila na sagutin ang mga tinatanong at hinihingi sa kanilang mga papeles o legal na dokumento para mapatunayan na legal at responsable umano ang kanilang balak na pagmimina dito sa bayan. Rex Ruta, ABS-CBN News. Sa kaugnay po na balita, ano nga ba ang paglabag na kinakaharap ngayon ng minahan dito po sa bayan ng Brooks Point matapos na mag-operate ng walang kaukulang permit? Pero kung ang LGU Brooks Point umano ang tatanungin, mas mainam daw na gawin na lamang Eco Park ang lugar. Nagpapatungo si Rex Ruta.
3 beses umanong sinubukan ng Ipila Nickel Corporation na humingi ng fencing permit at mayor's permit sa munisipyo ng Brooks Point. Pero lagi itong nabibigo dahil parte ng advokasya ng alkalde ang maprotektahan ng kalikasan at walang makakapasok na minahan sa bayan. Paso na rin daw ang Environmental Compliance Certificate o ECC nito mula sa DNR. Kaya wala itong karapatang magmina sa bundok. Kung hindi magbibigay ang munisipyo, anong ibig sabihin nun? Tutuloy lang kayo? Hindi. Kung baga, dapat kung legal kayo, pwede nyo akong puwersahin na magbigay ng permit. Pero alam nyo illegal kayo, kaya hindi kayo kumukuha ng mayor's permit sa amin dahil marami kaming mga batas na may papakita sa inyo na hindi kayo pwede dito. Aminado naman ang alkalde na nabigyan ng Ipila Nickel Corporation ng SEP clearance ng Palawan Council for Sustainable Development noong panahon pa ng dating administrasyon ng provincial government. Pero hiniling na umano ng munisipyo na mapawalang bisa ito. Meron din raw na pinangahawakang Mineral Production Sharing Agreement o MPSA ang minahan na nagpapalakas ng loob ng minahan na ituloy ang pagmimina kahit pa tinututulan ito. Mayroon silang MPSA na mag-expire na ngayong 2018. Kaya sabi ko, bakit nyo pa ipipilit samantalang mag-expire na kayo? At mayroon silang SEP clearance na napirmahan, na ibinigay na dating Governor Bahamitra. So yun po yung kanilang pinanghawakan. Malinaw rin daw sa batas na hindi po pwedeng minahin ng watershed. Hagip rin ng pagmimina ang water system na pinanggagalingan ng tubig na kailangan ng buong munisipyo. Ang bundok rin daw na nais kalbuhin ay parte ng Mount Matalingahan Protected Landscape. May masasagasaan din naman ng water irrigation system sa ikta-iktaryang palayan na nagsusupply ng bigas sa bayan. Ang mga magulang ko po sir magsasaka at saka nakakatikim pa po kami ng sariwang tubig. Ay paano po sir kung halimbawa matuloy na po yung mina, hindi na po mararanasan ng ibang... Pag natuloy po ang magmimina, isisirain din niya yung tubig na kung saan ay ginastusan ng gobyerno yung pagpapagawa ng dam. At ngayon po, kung natuloy yung pagmimina na yan, di parang tinabunan lang din ng mina na yan, yung inaasahan ng mga magsasaka na kung saan ay umaasa sila sa tubig na nanggagaling sa dam. Mahalaga umano sa mga residente na ninirahan dito ang pangalaga ng ilog dahil dito sila kumukuha ng pangangailangan nila sa tubig. Dahil kahit umano panahon ng tag-init ay hindi ito natutuyuan. Kaya pangamba nila kung sakaling magtutuloy-tuloy, itong pagmimina ay baka ito ang isa sa mawala sa kanila. Kung trabaho umano ang alok sa kanila ng pagmimina, hindi mo nito kailangan dahil ito rin daw ang sisira sa kanilang matagal ng kabuhayan sa pagsasaka at pangingisda. Kaya rin daw bigyan ng trabaho ng municipal government ang mga residenteng nagtatrabaho sa minahan. Aplikasyon sa DNR na ang lugar na ito ay may deklarang eco park kasi gagastusan ito ng munisipyo para pangalagaan ng kalikasan at maging tourist destination. Kaya nais ng alkalde na lisanin na ng mining company ang Brooks Point dahil walang puwang umano ang responsabling pagmimina sa kanilang bayan. Nais nilang matutukan ng DNR ang usaping ito at sila na mismo ang magpasara sa minahan. Rex Ruta, ABS-CBN News, Brooks Point, Palawan.